Deliving sa ating port expansion. Talagang kinakailangan na talaga mga kalakatan, mga ka-agri. Kasi nga, bilis lang po kasi umakyat ng Sigatoka dahil sa araw-araw po umulan na dito. Halos araw-araw po umuulan na dito. So, nag-deliving talaga tayo. Ito lang po talaga commonly yung pinakasolusyon po natin sa Sigatoka. Hindi pa nga natin yan inuubos eh. Yan po. Pero sa daming taon nang nagdaan po dito sa amin, nagiging experience na po natin na pag ganito may sunshine po, deliving lang po talaga, mabilis po sa deliving para po hindi masyadong aakyat ito. In fact, pwede na nga ito sa nang kukunin. Yung ginagawa natin minsan ay tinitira na natin itong itong center nito na sangao at kinukuha yung dahon. Pero sa ngayon po ay direct deliving po sa bawat puno yung ginagawa natin, mga ka-agri, dito sa ating port expansion. Ito, meron pa nga ito. Pero minimal lang po ito, hindi po ito ganoon kagrabe, ganoon kalala gaya ng mga ibang nakikita natin sa ibang mga video. Yung atin dito, pag nakuha po ito, after 3 days magdi-deliving tayo ulit dito, mga ka-agri, nang hindi na masyadong aakyat pa yung tama ng mga Sigatoka. Yun na naman eh. Kasi pag na-delete na po ito, mga ka-agri, yung mga matataas na dahon, medyo na yan, safe na yan sa Sigatoka. Hindi po tayo nag-i-spray pagkatapos pinito. Gaya ng ginagawa ng iba. Commonly, mag-i-spray na po talaga yan sila ng fungicide plus mga ano pa yan dyan, mga pataba, foliar fertilizer or ano-ano. Pero sa atin po, hindi po. Pero tingnan niyo po itsura. Ito po ay 5 month old na papasok na talaga ng 5 months. Ito po itsura. So again, dahil more on organic approach po tayo, chemical free po tayo dito, wala po tayong ini-spray na chemicals. Kung mag-i-spray lang din ako, malamang sa malamang wood vinegar pa rin po. Kasi complete package na po kasi yung wood vinegar natin. Anti-fungal, antibacterial, antibacterial, yun po. At insect repellent pa yung ating wood vinegar. Kahit dyan sa luma na tinanim natin una, na sa ngayon ay nag-harvest na tayo, ni minsan po walang chemical na nakalapat sa dahon ng ating mga saging. Purely lang po, purely non-chemical based lang po yung ginagamit natin dito, and more on organic po. So yun, baka magtatanong na naman kayo ulit, ano ba naman yung ginagamit natin sa Sigatoka? Wala. Nagdi-deliving lang po talaga, at saka kung mag-i-spray lang din, wood vinegar, yun lang po. Pero commonly wala po. Pag nag-spray po tayo ng wood vinegar dito, at least na lang twice or thrice in a year na nga lang eh. Ganun lang po konti, kaliit ng gastos natin dito. Kasi yung wood vinegar natin, di naman natin binibili pa, tayo na rin yung gumagawa. So yun po mga ka-agri, nagkapag-deliver tayo dito nung isang araw dito sa luma. Ito na yung luma, kasi ito yung first area eh. Dito tayo tawag, nag-harvest na every week, at sumusunod din yung ating second expansion dun. Pero tingnan nyo po, yan lang po, deliving lang po talaga. Deliving at deliving. Pero kung mapapansin nyo na ang dami pa rin dahon sa taas, ito deliving na rin sana to. Dami pa rin talagang dahon. Kasi sa saging po hindi naman pwedeng sobra-sobra yung dahon, tamang-tama lang. Kasi imbis na ibibigay niya sa bunga, yung paglaki ng kanyang bunga, yung mga nutrients mula sa lupa at mula sa sikat ng araw, pag masyado maraming dahon, doon papunta sa dahon yung mga elements. Yan po. Dito tayo sa ating fifth expansion dito sa taas. Pakita natin sa inyo. Ito yung papaya, tinumba na natin talaga. Baka sabihin nyo sayang, yan o, yung bunga niya o. Maraming bunga ito, mataba masyado ito. Pero yung reason kung bakit yan tinumba, hindi na makaakyat itong saging. Kasi hindi naman ito papaya plantation, saging plantation po ito, lakatan plantation. Hindi na po sila makakagalaw maganda. Pati po ito nahuhuli. Grabing humigop ng fertilizers ito, at humigop ng sunshine, at hindi makalabas-labas sa sikat ng araw itong maliit.
So yan po, kung bakit tinumba na lang yan. Pangalawa, may ano ba yan? May tawag, may pakinabang pa yan. Yes, yung iba dito yan hinog na. Pinapakain na lang yan sa manok. Oh, ito hinog. Pinapakain na lang yan sa manok. At ito yung mga bulok, magiging abono yan dito. Yun yung pakinabang niya. Bakit ba? Ano pa yung isang reason? Pangatlong reason po, masyadong mababa presyo ngayon. Pinamimigay na lang yan ngayon dito sa amin. Baka sa inyo masyadong mahal yung papaya. Dito po sa amin, pinamimigay na lang yan. At ginagawang feeds sa baboy, lahat-lahat. Kasi ang daming papaya po dito sa amin sa ngayon. Grabe po yung papaya, mga ka-agri. So dito tayo sa ating last na ito. Sa ditong area. Last side ditong area lang. Pero may plano pa po tayo mag-expand doon sa kabila. Yung problema lang kasi, tawag doon, hindi pa na secure yung fencing sa paligid. Kasi nga po, pag nagtanim tayo nito na hindi secure sa paligid, ay nako, papasukin ng mga kambing natin. Gustong gusto pa naman ng mga kambing itong dahon ng lakatan. Paboritong paborito nila mga ka-agri. Yun po yung problema natin dito eh. Kaya hindi po tayo basta-basta makapag-expand ng ating taniman nito pag hindi po fully fenced. Para sa ating mga meme, kasi naka free range po ito ang ating mga kambing. So dapat ay yun, talagang na-enclose ng fencing yung ating taniman ng lakatan, mga ka-agri. So ito po yung ating 5th expansion dito. Ito na po yung itsura na dati ay nag-uumpisa pa tayo magtanim ng ganito na po. Yan, ito yung 190, sabihin na natin 200 kapuno na naitanim dito. Tapat lang po talaga na itong pinakauna nating tinanim dyan sa ilalim. So ayun, sana po ay nakapagbigay naman tayo ng konting information sa inyo. Pag yung area po ninyo hindi po kayang ginagawa ko, mag-spray po kayo. Mag-spray po kayo ng nakasanayan ninyong fungicide para sa pag-treat po ng ating mga lakatan. Hindi ko po sinasabing sundin yung ginagawa ko pag hindi kayang magawa. Kasi nga sabi ko sa inyo dito, hindi totally masyadong contaminated itong area. Magkakaroon at magkakaroon man ng sigatoka. Yan ito, sigatoka na po ito. Minsan, sinasabi ko na lang yan, old leaves na lang yan, hindi sigatoka. Kasi ganyan naman talaga nature ng saging. Paparating sa time na tatatanda yung mga dahon, yan, mamumula, madadry, mamamatay na naman, may bago na namang dahon sa taas. So yun mga ka-agri. Oh, ito pa yung isa oh. May hinog pa nga na bunga oh. Pero ito hindi magtatagal. Tumba rin ito kasi yung ito oh, matagal na yan dito pag masyadong malapit ito sa puno. Pati yung puno ng lakatan ko na malapit ng magbunga ay ito siyang sumisipsip ng maraming element sa lupa. Paano yan? Imbis na palakihan, magpaganda yung bunga ng ating lakatan, siya itong bunga ng bunga pero hindi naman may ibenta. Ayun lang, pang feeds lang talaga. Ganda pa naman ng bunga nito oh, ang lalaki oh. Hindi ko pa ito natikman dito, pero yung gagawin natin ay ito. Talagang titikman ko itong hinog na dito. Kasi sayang pag hindi po ito nakuha, mga ka-agri. Sige po, kunin muna natin yan. At try natin kung anong lasa niyan, mga ka-agri. So yun, tadtarin na lang yan. Tadtarin. Oh, yun na lang bahala. Mag ano sa ano nito. Kala ko malambot na, matigas pa rin. Pula na lahat alos matigas pa rin. Nako, hindi ko na maipakita sa inyo kung paano ko ito kakainin. Kasi hirap na, wala akong dalang tripod. Nako, hindi ko ito mauubos, konti lang makakain ko dito. Pero ito tinantad ko na lang para sa manok. Kasi nga feeds na rin ito sa kanila, pumupunta yung mga manok dito. Pero of course, titikpan natin kung talagang matamis ba yan o hindi. 1 hand on the cellphone, 1 hand on the kutsilyo. Ano ba yan? Kaya ba? Kaya. O sige, try natin tikman. Ang tabis.
Mas matamis po dito compare po dun sa dulo na tinumba natin doon. Mas matamis po ito, oh. So ibig sabihin magtatagal ito ng konti pa. Till then, deliving lang po talaga, deliving. Bye bye.